Magandang araw po and welcome to Martial Arts Journey with Jane. Espesyal naman po ang araw na ito dahil ang mga kausap natin ngayon tungkol sa self-defense at sports na Kyokushin Karate ay walang iba kundi ang pinakamagaling, kundi ang pinakaastig, Maria Tagulada ng International Karate Alliance Kyokushinryu or IKAK Philippines. Para po sa mga nanonood sa atin, ano po ba ang Kyokushin Karate? Ano po ba ang pagkakaiba nito sa ibang larangan ng karate o sa ibang larangan ng martial arts? So, ayan, from what I know or yung naturo ko sa akin, lalo na yung mga nakakaalam ng karate sa iba't ibang mundo po, is Kyokushin is bare knuckle rules. So, ang sinasabi nga is ultimate truth. Bakit po? Kasi when we're fighting is wala tayong gears. Yun yung tinuturo sa atin. So, hindi lang inside the mattings. Is kung paano siya i-apply outside sa dojo or ano na wala tayong gears, of course. So, yun talaga siya. Kyokushin is ultimate truth. Bare knuckle rules. Ang rules po natin is knockdown rules. So, kung hindi na sasaktan, hindi na knockout, is wala tayong points, ganun po. Hindi naman, ang difference din sa iba is point system sila. So, kapag ka nag-punch, like 1 point or something ganun, hindi totally nag-focus dun sa power or knockdown pag knockout ng kalaban. I'm just wondering, ano po ang naging inspirasyon mo para mag-umpisa ng training sa Kyokushin? Nag-start ako 2007. So, almost 20 years na. 2007, um, parang nung elementary po kasi is parang 70% is academics, then 30% parang extracurricular activities. Yun yung bubuo ng grade mo. So parang gusto ko maging valedictorian noon. So kailangan ko ng extracurricular activities. One time, parang demonstration sila sa school, yung Kyokushin. So sabi ko, sali rin ako doon kasi may point yan eh. Nag-join ako noon. Sabi ko lang, masasali ako sa ganito, ganyan, ganyan. So sabi niya, sige, pero hindi nila yung inaakala. Ang goal ko lang talaga para sa grades ko. Pero dahil nga siguro sa support ng parents ko, ng family ko, so kaya hanggang ngayon, parang nagustuhan ko na siya or naging part na siya ng life ko. Pero sa totoo lang, para lang sa grades yun before. Magandang reason din. It's still for you, di ba? Hindi para Yeah. sa ibang tao. Ano po yung pinaka-paborito mong parte ng training? Training. Oo. Yung pauwi na. Papa. Joke lang. Joke lang. Ang favorite part ko ng training siguro is ang hirap, ang sakit. So, siguro yung makaka-relate tayong lahat dito is yung uuwi ka na masakit yung katawan mo. Parang may sense of fulfillment siya eh. Yung parang uuwi ka na, ay, yung parang masakit yung ganito mo, ganito. Parang ginawa mo yung best mo sa training. Yung pag-uwi mo na may take away ka, na hindi ka, yun yung gusto ko doon. Parang proud ako sa sarili ko na pag-uwi ako, may pilay ako. Parang, ay, kasi nakipag-sparring ako. Parang, oh, masakit yung legs ko. Ay, kasi nakipagsipaan ako. Ano po ang pinakamahirap na na-experience mo? May share ako siguro dalawa. During the training and yung hindi physical. Siguro yung pressure. One thing is yung pressure. Sariling pressure lang siya. Kasi andun na yung may expectation na yung instructors mo, yung mga ka-team mo na, ay, nananalo siya. So, pag natalo siya, ay, bakit? Bakit parang ganun? Isa yun sa pinaka mahirap siguro. Kasi walang ibang dapat gawin doon kundi harapin eh. Di ba? Parang, so pag na-pressure ka, ayaw mo na ba? Pag na-pressure ka, okay na, stop ka na. Parang gano'n. So parang walang ibang way doon parang i-conquer mo lang siya. To face. Gano'n. So, and siguro yung isa, physically, is yung pag-lose weight. So, sa tingin ko, makaka-relate yung ibang fighters doon. Kasi isa siya sa pinakamahirap na
nangyari sa akin. One takeaway is discipline. So, doon ko natutunan yung discipline na hindi madali tong sports na 'to, mentally, physically, lahat. Ayun, kung Mm, babalikan mo yun parang mm. you can believe Ang yourself, saya, di ba? Na, wow, nakaya ko. nagawa ko yun. Oo, thank you for sharing that. Kasi alam ko marami talagang makaka-relate. Paano mo po yung discipline and everything na natutunan mo throughout the years, paano mo po na nagamit yan sa pang-araw-araw na buhay natin? Isa sa pinaka nagustuhan ko na naging effect ng Kyokushin or ng martial arts sa akin is yung pagiging assertive. Like for example, dito sa Manila is hindi pwedeng mabagal ka or mahina ka, no, parang hindi ka lampahin, yung gano'n. Yung parang bilang babae, yung kaya mong magbuhat ng mabibigat, kaya mong ganito, kaya mong Oo, ganito. Kasi mag-isa difficult lang ako thing. dito, buhatin mo yung ganito, hindi mo siya iaasa sa iba, gano'n. So, bukod doon is discipline. Sa time. Papasok ka na nagkakarate ako, student pa lang ako. So, I know how to manage my time na bago ako mag-training, kailangan gawa ko yung assignments ko before, parang gano'n. So, nandun yun. So, nadala ko siya hanggang sa pag-work ko na hindi yung pag-prioritize ng schedule, ng things na dapat gawin para magawa ko yung work ko. Kasi yung mabilis na pag-iisip, siguro dahil physically healthy ka, Hmm. so parang yung pag-iisip mo is active. Anong sinasabi mo sa sarili mo kapag yun, nangyayari yun na ayaw mo na magpatuloy? Isa ako sa naka-experience niyan. I know, alam din ng instructors ko is takot na ako. Dumating yung point na yun sa akin na takot na akong lumaban. Hmm, One, ang sakit niya na sa katawan. oo. Kasi yung changes sa katawan ng babae is syempre iba. Hindi katulad nung bata ka na okay lang makipagsuntukan ka sa lalaki kahit ano. Pero syempre yung parang puberty, nag-iiba yung katawan mo, gano'n. So, bukod doon is isa sa pinakahinarap ko is takot akong matalo. Yun Hmm, talaga yun kasi yan, parang oo. isa siya sa hardest talaga na challenge na makakaharap ng every athlete. Siguro, ganon. So, siguro, right support system lang rin and isa sa motivation ko na para sa mga students na kung ako kaya kong lumaban pa is kayo rin. Ganun yung inisip ko. Magandang lesson para and na makarelate yung mga estudyante mo tsaka lahat ng mga nanonood na Mm, minsan yung fear natin, 'di ba, na obstacle yan pero once you know, face it, tapos nalampasan mo, parang and you look back, parang wow, nakaka-proud na papaano mo na-overcome yung nervousness, yung dami na paglalaban ka, yung nandun ka na sa mat. Minsan nga iba nakaka-experience din ng aside from anxiety, panic attack. Ano pong maaari nilang gawin para mm. ma-overcome yun sa oras na Sa, yun? lagi kong sinasabi kahit yung sa mga students ko kasi pag kinakabahan daw sila, um, normal. Hmm, Normal yan. Kasi kapag hindi ka na kinakabahan, doon ka mag-alala. oo, Yung hindi, kasi wala ng reaksyon. lahat, wala na. So, normal yun. So, siguro, isa sa nag-contribute sa akin is yung support system. Mhm, And yung mother ko rin kasi is hindi soft towards me. So hindi yung kapag ang lagi niya sinasabi is ang thinking mo kailangan tatalunin mo siya. So yes, yun yung parang nai-instill sa akin na lakasan mo, parang hindi siya soft na okay ka ba? Ganito, parang hindi gano'n. So, one thing din yun, yung nakapaligid sa isang fighter or sa isang karateka is gano'n. Yung pinalaki kasi ako ni mama na paglalaban is kailangan tapangan mo. Kailangan matapang ka. Hindi yung maghihina-hinaan ka. Tapangan mo para matakot yung kalaban mo. hmm, Hindi yung ikaw yung matatakot. Pakita mo na kasi kinakabahan rin yan. So, huwag mo ipakita na kinakabahan ka. Kailangan ma-overpower mo siya. So, ganun. So,
As a fighter naman, siguro one best way lang is to pray. Nandiyan na yan palagi. Mm. 'Di ba? Pero pagdating sa gitna, kapag nakaunang suntok at sipakan na, wala na 'yan. Yun lang yun. Ang mawawala na 'yan. Kasi actually, sa una lang yun eh, pagpasok. Mentally strong ka talaga. Kasi pinakamahalaga rin is yung nakapaligid sa'yo. Merong nagtitiwala sa akin. So, dapat magtiwala ako sa sarili ko. Yun lang yung inisip ko nun. Nagtitiwala sila, ako rin dapat. Ano po ang mensahe mo sa kapwa natin babae na gusto mag-aral ng Kyokushin Karate? Just try. Hmm. So, hindi lang to sa larangan ng sports or saan. Kahit sa everyday life. Kasi hindi mo malalaman kung hindi mo itatry. Oo. So, napaka-powerful na ng trying. Oo. Kasi parang it means you in-overcome mo yung hiya mo, yung takot mo na ay sila magaling na tapos nasali ako na mahina naman ako ganyan. So walang right age para sa akin. So ang pinaka pwede is yung moment na gusto mo. Mhm. So dahil gusto mo siya, i-try mo siya. Parang i-share ko sa lahat ng parang fellow karatekas natin or kahit sinong athlete na makanood is um, parang be thankful or grateful sa mga taong tumutulong sa inyo all throughout ng journey nyo bilang athlete. Malaking pasasalamat ko rin dahil meron akong um, matyagang instructor. Sensei Maria, maraming salamat po Thank you sa po, pag-share. Sensei.